Ayun, so anyway, tawag dito, thank you so much sa mga lahat na nag-attend ngayon right now sa event natin. So pakitype naman po dyan ng, ng blessings kung narinig niyo po ako, blessings. Ayun, so nakikita niyo po ba yung poging nasa screen niyo ngayon, di ba? Di ba? Ang ganda ng background ko, di ba? Ganyan po yung bahay namin, di ba? Nasa bahay po ako, nasa, ano po ako, nasa tawag na sala, di ba? Nasa living, living room kami, di ba? So yun, thank you so much sa mga lahat na nag-invite ngayon. So, are you ready, di ba? Ayun, so sobrang excited kami sa training na to kasi this will be the first Zoom training natin ng ASAP training. So, ayun, so believe me or not guys, tawag ito yung training na to, ito talaga yung nagpa, dahil may kumikita ng malaki, dahil may nagiging successful, nakakabili ng sasakyan, nakakapag-for good sa Pilipinas, nakakapag-ipon because of this training. So, kaya ako kung ako sa iyo, sabi nga ni Coach Julius, yung host natin, di ba? Kumbaga, makinig ka right now, so pakinggan mo to, absorb mo to mabuti kasi 'di ba? Malay mo this is the missing piece na 'di ba? Para mag ano ka na, magtuloy-tuloy yung success mo. Alright, so mag-share screen lang po ako, mga kapatid. Ayan. So, ayan. So nakikita na ba yung share screen ko? Clear naman mga kapatid. Yes So po. pakitype naman number 1 kung nakikita niyo po ba yung share screen ko. Number 1. Alright, so yun. Thank you so much. Yan. So, okay lang po ba na pag may konting tanong, may konting sagot? Okay lang ba yun? Ayun, so yun. Yun, welcome to Alliance Success Achievement Program. So, ayun. So, maganda po itong training for every one of us to remind us. Okay, so my first slide about sa training. So, ngayon, training is kumbaga, acquisition of knowledge, skills, and competences. Kumbaga, ang point na din dito, kapatid, okay, kailangan mo talaga mag-attend ng mga trainings natin kasi this is the backbone of success. Kung baka makikita mo sa picture na yan, si Muhammad Ali yan. So, itong picture na to, okay, so ito yung pinaka-introduction talaga namin sa training. Yung picture na yan, okay, ang daming meaning yan. Ang daming meaning yan. Ang pinaka-meaning niyan, si Muhammad Ali po, siya po yung ano, 3 times heavyweight champion. Heavyweight champion, world-class boxer po siya sa USA. So, kumbaga, um, sabi ni Muhammad Ali dyan, I hated every minute of training. But I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. So, unahin natin yung I hated every minute of training. Si Muhammad Ali po, naging 3 times siya heavyweight champion. Ngayon, yung pagiging champion kasi, okay, so nakita kasi natin si Muhammad Ali, ba? Nasa boxing stage na siya. So nasa fight na siya. Tapos nanalo siya ng 3 times heavyweight champion. Ngayon, si Muhammad Ali, nakita na natin siya na champion siya. Pero yung training na ginawa niya, 6 months, siguro mga 6 months to 1 year siya magte-training. That is very extensive training talaga ang ginagawa ng mga boxer, mga boxer talaga, ginagawa nila very extensive intensive training. Tapos nakikita kasi natin yung mga, for example, yung mga 'di ba may nagsi-share ng mga success story dito sa negosyo natin. Nakikita mo yung mga success nila, nakikita mo yung mga lifestyle nila, yung mga results nila, 'di ba nai-inspire ka doon. Pero before nila yon na nakuha, before nila yon nakuha na result na yon, may tinatawag tayo na process. So for example, ang pagiging champion sa pagiging boxing, hindi po talaga siya madali. Kasi 'di ba, sino dito gusto kong maging champion, 'di ba? Sino ba gusto maging champion? Sino gusto maging world class athlete, 'di ba? World class 'di ba lahat naman tayo gusto natin maging champion, gusto natin maging successful, 'di ba? Gusto natin lahat 'yon, tama ba? But may tinatawag tayo na process. Kumbaga, kailangan mo talaga i-love yung process kung gusto mo talaga maging successful sa buhay. So, ang point namin dito, kapatid, okay?
um, pag ginagawa mo yung business, okay, may process siya para maging successful ka, para kumita ka ng 5,000, 10,000, or kumita ka ng first 100,000 mo, 200, or half million to 1 million. May process siyang pagdadaanan ka. And that process, okay, dun ka talaga ihuhulma para maging tama kang tao dun sa success na gusto mo. So ang second line dito na sinabi niya, but I said don't quit. Yung sabi niya, 'di ba? But I said don't quit. So sabi niya dito, suffer now and live the rest of your life as a champion. 'Di ba? So ang point namin dito, kapatid, paki-type nga success. Pwede ba i-type mo diyan success? Yan, i-type mo success kung narinig niyo po ba ako. Yan. So, 'di ba, everyone wants success. Everyone want to be successful, 'di ba? In kahit anong field na gusto mo, or even dito sa negosyo natin, kaya ka nga nag-join, 'di ba? Kaya ka nandito sa negosyo natin because you want to be successful enough. Tama ba? Agree ba o agree? 'Di ba? Pero kung gusto mo maging successful, kapatid, dapat daw wag mo lang daw mahalin yung pera or yung success na gusto mo, or yung, for example, wag mo lang mahalin yung resulta na gusto mo. Mahalin mo din daw yung proseso. Yung, for example, di ba, along the way, sa pagiging boxer, boxing na lang, okay? Di ba pag nag-training ka ng boxing, di ba, extensive yon. Mahirapan ka, mapapagod ka, mapupuyat ka, di ba? Grabe ang training ng boxing. Intensive talaga siya. Bakit? Araw-araw ka mag-jogging, araw-araw ka mag-sparring, araw-araw ka ng, physical intensive training talaga siya. So, ang point ko, dapat daw mahalin mo din 'yon. Same lang sa negosyo natin. You will encounter here, challenges, rejection. So it's part siya ng negosyo mo. Ganun siya. So part siya ng success. Kahit saan mo kasi gawin, para for example, sa mga sa pagiging gym. Sino nag-gym dito? Gym enthusiast. 'Di ba sa gym, 'di ba, ang magandang katawan, 'di ba sila mga magandang katawan nila, 'di ba? Pero yung mga gumagandang katawan sa gym, 'di ba? They undergo din the process para magumanda yung katawan nila. Same as sa negosyo natin. So dapat mahalin mo yung process. You need to love, okay? Yung training na gagawin mo dito sa negosyo natin. So pagka-type naman dyan, love. Yan. You need to love the process, love the training, love, 'di ba? You need to love the process to become successful sa negosyo natin. All right? So, yan. So, thank you so much sa pag-info, sa pag-type nyo. So ngayon, the backbone of success is training talaga siya. So ngayon, kami pong mga nauna sa inyo, or kami mga coaches nyo, mga nag-guide po sa inyo, hindi naman kami ganito na agad magsalita, o hindi naman kami naging magaling agad-agad. I remember nag-start ako sa negosyo, utal-utal ako magsalita, bulol ako magsalita, hanggang nga ngayon, bulol pa rin ako. Okay? Tapos biruin mo, graduate po ako ng Mariners. Graduate po ako ng Bachelor of Science in Marine Transportation. So ang layo po ng ginagawa ko right now, 'di ba? Nasa online business ako. Tapos nagti-training ako ng ganito sa inyo. Ang layo po, hindi ko po ito pinag-aralan. Hindi ko po ito linya. Ang trabaho ko po sa barko, taga-timo ng barko, taga-pintura, taga-tiktik ng kalawang, di ba? Tapos taga-hugas ng plato, taga-linis ng kubeta, taga-linis ng accommodation. Yun po ang trabaho ko sa barko, taga-plot ng chart, di ba? Yung direction ng yun po ang trabaho ko sa barko. But because of the training here, natendan ko sa negosyo, kaya pala siya. Kaya mo pala siya magawa. Kaya lang pala talaga siya. Kasi sa ikaw may hirapan talaga. Kasi guys, nandun po yung comfortable.
discomfort na sabi natin. Andun po yung discomfort. Baka hindi naman yan or kung build. Na-build sila, na-build sila is because of the training. So kaya dapat ikaw, pag may mga training na ganito, nag-a-attend ka talaga siya. Nag-a-attend ka. So pagka-type naman dyan ng training, yan, i-type mo po training. I-type mo training dyan kasi, you know, I'm so grateful na sa negosyo natin, may training na ganito na hindi mo babayaran, libre na siya. Di ba? Libre siya. Di ba? So, ngayon, ang training kasi guys, para siyang ano eh, para siyang, para siyang tawag dito, building na itatayo mo. Basically, for example, ang foundation po ng isang skyscraper. Ang skyscraper po kasi hindi pinakamataas talaga ng building. Ngayon, pag magtatayo ka po ng ganyan na building, yung foundation niya po, ganun din po kataas yung foundation niya. 'Di ba? Ganun po talaga. Kumbaga, if you want to build huge success sa negosyo, dapat back up yun ng knowledge, back up yun ng foundation mo, back up yun ng maraming maraming trainings ka na inattendan. Kasi ang tao po kasi, ang success ng isang tao, hindi naman niya na magaling na siya na pagsimula, hindi eh. Along the way, gumagaling siya is because of the training. And that's the foundation ng success na meron po yung mga ina-idolize natin right now. So, alam mo guys, kung ikaw narinig mo ako ngayon, there is much potential in you. May mga potential tayong lahat. We need just to tap it. Paano matatap yan? By attending trainings. Kasi doon ka nade-develop eh. Doon ka nade-develop. Tandaan mo yun, kapatid. Nade-develop ang isang tao. Lahat napapag-aralan. Tandaan mo yun. Lahat napapag-aralan. Kahit anong edad mo, kapatid. Kilala mo po ba si ano? Si, yung may-ari ng KFC, si Kenny Rogers. Si Kenny Rogers is a 65 years old siguro siya. Retired colonel sa US. Tapos anong nangyari sa kanya? Nag-retire siya. Meron siya siguro ng mga 300 to 400 US dollars siguro na pera yung pag-retire niya sa pension. Siya siguro yon sa US. Ngayon, ano ginawa niya? Gumawa po siya ng recipe ng KFC, yung Kentucky Fried Chicken. Tapos, dun po nag-start yung ano niya, yung tawag ito, yung success niya sa KFC. Kaya ang point ko kapatid, kung nandito ka sa nanonood na papanood mo itong video na to, kumbaga, kaya mo din, kahit anong edad mo ngayon, kayang-kaya pa yan. Di ba? Ngayon, ayan, yun nga, trainings enable you to develop. Yan. So, dapat dito kapatid, meron kang GLLA. So, pwede ba pakitype ng GLLA? Yan. I-type mo po dyan, GLLA or Good Learning and Listening Attitude. Yan. So, yan. Nakita niyo naman guys. Yan. So, good learning and listening attitude. Yan. So, dapat dito, may good learning and listening attitude ka sa business natin. Kasi kung wala ka pong good learning and listening attitude, mahirapan ka talaga umasenso sa buhay. 'Di ba? So, tawag dito sa good learning and listening attitude. Ano po kasi yan eh, tawag dito, yung iba po kasi, kumbaga gusto lang ano kumbaga tawag dito hindi naman pinapakinggan talaga. Gusto niya na lang talaga marinig. Hindi niya naiintindihan. So mas the best dito dapat pag ikaw nag-attend ka ng training, hindi mo lang dapat siya ina-absorb, ina-apply mo pa rin siya. Ganun siya. Good learning and listening attitude. Dapat meron kang GLLA. Tapos pag may pinapagawa sa'yo, okay, gawin mo po agad dapat. Ganun po dapat. Alam mo guys, yung nag-start ako sa negosyo, siguro yung pinaka advantage ko or ah tawag dito ay advantage or pinakalamang ko sa ibang tao
mabilis po ako mag-apply sa mga pinapagawa ng mentors ko or sa nag-guide sa akin. Alam mo po yung nag-guide sa akin before, yung kapatid ko po si Mentor Jessica. So kapatid ko panganay po siya, babae po siya, panganay siya sa amin magkakapatid. Siya yung nag-guide sa akin. Pag meron siyang pinapagawa, I make it sure, okay? I make it sure, hindi pa tapos ang araw nga to, tapos ko na yung pinapagawa niya. Ganun po ako kabilis mag-apply. Ganun po ako kabilis. Kay eager po ako na, I want more. I want to learn more. Kasi kung hindi mo matatapos yung pinapagawa sa iyo ngayon, paano gagawin mo yung susunod? Di matatambagan ka ng gagawin. So, ganun po yun. Di ba? So, dapat may GLLA ka. Tapos, next po, yan, next na lang. Yan, so, ngayon, ito pong attitude kasi na to kapatid, ang haba po kasi nito yan nga. Kung baga, kung dito tayo magpo-focus, siguro abutin po tayo ng mga 2 hours or 3 hours. Attitude lang. Pero papaiksiin ko lang po ito ng sobrang iksi lang. Okay? So ngayon, ang success po kasi, okay, sa mga kapatid na nandito, okay, ang skills po kasi, di ba, sa mga nandito po sa Zoom natin, di ba, sa mga nag-start dito or mag-start pa lang, okay, baka pwede mong sabihin, nagdududa ka sa sarili mo kasi hindi ka naman magaling sa tawag ito, magaling mag-talk, mag-sales talk, magaling mag-present, magaling sa cellphone, hindi mo ka man techie, ano pa ba? Um, busy ka or kung ano-ano pa man yung sinasabi, hindi mo linya, 'di ba? Wala kang alam sa business, 'di ba? So ngayon, lahat po yun, tinatawag po yun na skills. Napapag-aralan po yun. Napapag-aralan po and it can develop over time. Kasi ang isang bagay po, pag ulit-ulit mo siya ginagawa, may tinatawag pong mastery. Di ba may beginner, intermediate, tapos ano pa, ano yung sunod, tawag dito, yung mastery, tapos yung veteran, parang ganun. So ngayon, lahat po nag-start sa may beginner. Pero pag ulit-ulitin mo po yung ginagawa mo, mamamaster mo po talaga yan. Same sa negosyo natin. Ulit-ulit lang po ang gagawin mo dito. Pero alam mo po, ang pinaka number one na kailangan mo dito, okay, para ma-master mo yung isang bagay, dapat kailangan mo ng ugali, attitude. Kasi ang skills po, mabilis lang yung matutunan ang skills. Pero pag ikaw po kasi, yung ugali mo, for example, yung ugali mo na ano yung nagpapabagal sa mga Pilipino. Ako po kasi kapatid, magte-10 years, 5 years po ako sa international vessel. Nagsiman po ako, 5 taon po ako nagbarko. Marami po ako kasama mga Pilipino. Ang gagaling po talaga ng mga Pilipino. World class po talaga yung talent nila. Pero marami po mga Pilipino, bakit hindi umaasenso? Is because baluktot po talaga yung mga ugali. Number one, mareklamo. Ano yung mga ugali ng mga Pilipino? Number one, mareklamo, di ba? So, for example, sa negosyo natin, kailangan pala dito maganda ng trainings. Wala akong oras. So number one pala excuses. So number one, kung gusto mo masenso, dapat wala kang excuses, 'di ba? Sabi may narinig akong uh, quote. You don't need to be free. You need to be willing. English 'yon. Ulitin ko. You don't need to be free. You just need to be willing. Hindi mo kailangan maging free. Kailangan mo lang gustuhin mo. Kasi pag ginusto mo ang isang bagay, you will find the way. Ganun siya. Number one, dapat ito gusto mo maging successful, you need to remove excuses. Wala ka dapat ganun. Ano tawag dito? Focus on the solution. Yan. So, narinig mo ba ako? Yan. Focus on the solution. Number two, complaining. Avoid complaining. 'Di ba? Mareklamo. So, ang point ko kapatid, okay? So, lahat naman tayo dito may mga challenges sa buhay or may mga circumstances, may mga situations sa life. Kaya yung sitwasyon makakomplain, kakareklamo. Tama ba? So, lahat po kasi yan talaga
kung gusto mo talaga maging successful, okay, you need to be great for some sa situation mo ngayon. For example, gasolina ngayon, tumataas yung gasolina. 'Di ba wala naman tayong magagawa sa tumataas na gasolina, 'di ba? Kasi hindi naman tayo may-ari ng Petron, hindi naman tayo si Ramon Ang, hindi naman tayo yung sa Iran, 'di ba? So di natin control siya. So what are we ano yung control natin? Ang control natin yung sarili natin. So you just to be grateful and kumbaga, kung ano yung pwede mong gawin, gawin mo. Ganun po siya. 'Di ba? Number three, 'di ba ano number three? Tawag dito, priorities, wrong priorities. So marami kasi tayo na mga ginagawa, lalo na sa mga full-timers or sa mga, ang I suggest po, kung gusto mo talaga maging successful dito, you need to focus. You need to prioritize this business. Dapat mas marami kang time dito na ano talaga. Kumbaga kung busy ka, bigyan mo ng oras. 3 to 4 hours, pag bakante mo, pwedeng-pwede po yun. Di ba? The last one, negativity. So, ugali po, ugali yung pinag-usapan natin. Yung ugali mo na negative mag-isip, yun po talaga yung nagpapabagal sa atin sa success. Kumbaga, attitude po, ano talaga to eh. Attitude is like, for example na lang, alam mo ba yung Ferrari? Sino nakakita ng Ferrari? Ang Ferrari po, ang bilis po niyan. Okay? Kung i-compare mo po dito sa negosyo natin, yung gulong po ng Ferrari, yung pong ugali mo, yung pong attitude mo, kahit gaano po yung kabilis tumakbo yung Ferrari, kahit tumatakbo yan ng 100, 200 yan, kilometers per hour, okay? Hindi po yan makakaalis diyan. Hindi po yan makakalayo tumakbo. Kasi bakit? Flat yung gulong eh. Ganun po yung attitude natin. So ang AGG po, itong pinasukan mo negosyo natin, para po siyang Ferrari. Ang bilis mo po talaga aasenso dito. Kaya nga lang, okay, kung aayusin mo po yung attitude mo. Yan. Alright? So, dapat dito, alisin mo yung ugali mo na alam ko na yan. Yung acne. Alam mo ba yun? Ay, alam ko na yan. Yan yung recruit-recruit. Alam ko na yun yung benta-benta. Ay, alam ko na yun yung pyramiding. Ay, alam ko na yun yung ganito, ganyan. 'Di ba? So, wala po talagang aabutin tayo na ganun. So, sabi nga dito, learn the business as soon as possible. Yan. So, ngayon po kapatid, okay, sa mga nandito po, okay, so sa mga full-timer sa negosyo natin, okay, dapat meron ka nitong ugali. Ano yung pinaka-ugali mo dito? Never, ever give up. Yun po talaga yung pinaka-ugali mo na meron ka. Dapat may ugali kang resilience. Yung palaban ka baga. Palaban ka talaga. Kasi kung isipin mo mo, di ba, yung mga sinabi ko sa iyo ng mga, si Muhammad Ali, yung pinaka-first slide ko, di ba? Sa tingin mo ba si Muhammad Ali, magaling na ba yan mag-boxer? Hindi naman magaling yan. Pinanganak ba yan na world-class champion din? Hindi po. Nag-training yan, di ba? Nag-fondasyon ng training yan. Tapos inayos niya po yung ugali niya. 'Di ba? Kasi 'di ba ilang beses na siya gusto mag-quit, 'di ba? 'Di ba sabi niya doon, I said never quit, 'di ba sabi niya. So dapat ang meron ka din ng ugali na ganun. Palaban ka dapat. 'Di ba? So ayan, so sabi nga dito, ano yung gagawin mo? Dapat mag-attend ka ng trainings, seminars, 'di ba? OPP or demo. 'Di ba? Attend ka na lang, attend. May mga NDO, yan, ASAP 1 and 2, technical trainings, and special trainings, 'di ba? Ano pa, company events, 'di ba? Ngayon, ang point ko kapatid, okay, pwede mo kasi sabihin, ay, Coach Jerwin, naka-attend na kasi ako ng OPP, naka-attend na kasi ako ng NDO, naka-attend na kasi ako ng ASAP, naka-attend na kasi ako yan sa mga lahat na attendanan mo. Oo, naka-attend ka. Pero ang tanong, kaya mo na ba siya ituro? Yun. Diba? Kung hindi mo pa kaya siya ituro kapatid, ibig sabihin yung knowledge mo, kulang pa talaga siya. So kailangan mo siya. Kailangan ka mag-attend na mag-attend na mag-attend. Never stop talaga attending trainings. Diba? Sabi ko, never stop learning because life never stop teaching. Diba? The best na attitude na meron ka dito, dapat you need to be tawag dito, student of life.
'Di ba? Umaingay yung aso ko. You need to be a student of life, kapatid. Alright? Yan. So ngayon, next one is siguro mabilis lang tayo nito. The secret of the billionaire mind. So ngayon ang point na, kapatid, ang pinreto doon ng successful sa buhay is nag-iisisimula sa utak. The secrets of the millionaire mind. Ito, sa mga mahilig po magbasa, bumili po kayo ng libro ng ganito, The Secret of the Millionaire Mind by T. Harv Eker. Ang ganda po ng libro na yan. Basahin mo po sa YouTube tapos yung mga review niya. Ang ganda po. Kumbaga, sabi ko, sa T. Eker po, T. Harv Eker, avoid that you already know. Ganun po talaga siya. So, kahit po alam mo na yung pinipresent, di ba? Dapat attend ka pa rin. Kasi meron ka matututunan diyan, di ba? So, according to T. Harv Eker po, di ba? Rich constantly learn and grow. By poor people think they already know. Alam ko na yan, di ba? Pero alam mo ba, ang tunay na okay, ang yaman, mga humble talaga sila. Hindi talaga sila yung mayabang na habang, alam mo po kapatid, habang nakikita ka na malaki, nagiging mabait, nagiging humble down ka, nagiging willing to learn ka, nagiging student ka ng buhay. Dapat nagiging ano ka, yes, nagiging yes, apply ka, nagiging ano ka, nagiging mabait ka, mas lalo kang mabait dapat pag nagiging successful ka or habang tumatagal ka sa negosyo natin, dapat ang pinakasikreto dito, nagiging humble down ka or nagiging masunuring ka, nagiging ano ka, nagiging um, willing ka to learn. Ganun siya dapat. 'Di ba? Ngayon, yan. So maganda po ito. Mabilis lang po ako dito. Poor people mindset and rich people mindset. Ang ganda po ni topic ito, kapatid. Ngayon, ang topic po nito is about belief. 'Di ba? Yung first belief, ang belief po ng mga mahihirap, life happens to me. Yan. So, for example, um, mahirap lang ako. Ito na talaga yung buhay ko. Parang ganun. Kumbaga, malas talaga ako. 'Di ba? Yung mga culture kasi may napasa kasi tayo yung mga culture galing sa mga grandparents natin, pinasa sa atin. For example, malas. Ano yung mga yun yung mga pamahiin ng mga, 'di ba, bawal magwalis sa gabi, 'di ba? Ganoon. Ano pa ba? Yung mga um, yung mga pamahiin na hindi nakakatulong sa atin. So life happens to me. Ganyan talaga ang buhay ko. May swerte, may malas. Ganon yung mga na mga mindset ng mga mahihirap. Kaya hindi sila talaga umaasenso. Ganito ako pinanganak, mahirap ako pinanganak. Kumbaga, ito talaga yung magiging buhay ko, 'di ba? Parang ganoon yung mga mindset nila. Pero ang rich people mindset po, I create my life. Pinanganak akong mahirap pero mayaman akong tatanda. Parang ganoon. Ganoon po yung mga mayaman kasi ang mga mayaman, kapatid, hindi naman talaga sila pinanganak na mayaman. Meron talaga ng mga na mga kumbaga ng mga namana. Pero mas marami din po na pinanganak na mahirap pero yumaman sila. Marami din po. Kung hindi man po lahat talaga successful, 'di ba? Speaking of Manny Pacquiao, 'di ba si Manny Pacquiao hindi naman siya mayamang pinanganak, 'di ba? Si Vice Ganda, hindi naman mayamang pinanganak si Vice Ganda. Sino pa? Ang dami pa po. Maraming pinanganak na si Michael Jordan, hindi naman sila mayamang pinanganak. Sino pa? Si LeBron James. Mahirap sila pinanganak. 'Di ba? O palipat-lipat yung bahay nila LeBron James, pero ngayon si LeBron James 1.1 billion yung network niya, 'di ba? So marami po, maraming successful. Kumbaga, ang point dito, dapat yung upan mo yan. Di mga mababagal na hindi nakakatulong sa'yo, dapat pa. Ay, di ba? Rich mindset are committed
to being rich, di ba? So, ang mahirap daw mag-isip natin, gusto niyang yuman, di ba? Gusto ko mayaman, gusto ko yumaman, pero pag nahihirapan na, pag challenge na siya, pag marami ng situation sa buhay, pag hindi gusto yung nangyayari, pag hindi na gusto mo, pag hindi na gusto niya yung nangyayari sa kanya, pag marami ng sitwasyon sa buhay, pag tinetest na siya, pag uncomfortable na siya, pag tina-challenge na siya sa life, nag-give up siya. So, di ba? There are many people na gusto talaga yumaman, pero hindi talaga sila committed. Kasi ang mga mayayaman kapatid, okay, ang point ko, mahirap niya, madali man yan, or mahirap ang sitwasyon niya, madali ang sitwasyon niya. Okay, ano man sitwasyon mo sa buhay, pag gusto mo talaga yumaman, dapat committed ka. Kasi wala pong yumaman na kakonti-konti, 'di ba? Um, pag may sitwasyon, pag may kahit naman saan kapatid, kahit saan may situation. But you need to be, sabi nga 'di ba, yung kanina sabi ni Mentor Kevin, you need to be show up. You need to show up. You need to be committed. Whatever it takes na nangyari sa dapat nandyan ka pa rin. 'Di ba? Parang sa AJG ngayon, 'di ba? Gusto mong kumita ng malaki, gusto mong maging successful dito sa negosyo natin, dapat committed ka talaga. 'Di ba? Rain or shine, 'di ba? May bagyo, maayos ang panahon. May problema o wala, nag-break ng shota, nag-break o hindi nag-break, nandiyan ka, 'di ba? 'Di ba? May problema sa family, walang problema sa family, dandan ka pa rin, committed ka pa rin. Hindi magandang pakiramdam, hindi maayos ang pakiramdam, dapat nandiyan ka pa rin, ginagawa mo pa rin yung dapat ganun siya. Ganun talaga siya kapatid. Kasi ang success para sa lahat na committed. Yan. Okay? Ang mga mahirap daw, think small. Mababa lang, kumbaga, 'di ba sa culture natin ng mga Pilipino, wag ka mangarap na mataas, baka hindi mo maabot, 'di ba? Lumagpa ka sa baba, 'di ba? Ganun bagay yung mga culture natin ng mga Pilipino. Pero ngayon nga, that's stopping us. That's stopping us sa potential na meron tayo. That's the mindset. Kasi ang totoo guys, sa kapatid, ang totoo kapatid, if you want to be rich, if you want to be successful sa buhay, gusto mo maabot mo yung goal mo, ang nag-stop dyan talaga yung mindset mo. Kasi, tawag dito, ganito kalaki yung gusto ni God sa'yo. Ang laki ng gusto ni God sa'yo. Pero ikaw, ang gusto mo, maliit lang. So, ganun lang talaga ibibigay sa'yo. Kasi yun lang ang gusto mo eh. Yun lang ang kasya. Parang tabo. 'Di ba? Gusto mong tawag dito, malaking pool, tapos ang mindset mo pang tabo lang. So ganun lang talaga yung makukuha mo na na blessings. Ganun siya, guys. Kaya kung papalitan mo yung mindset mo, think big. Think big. Anong think big? Tawag dito, kaya mong kumita ng 1 million, 2 million, 3 million, makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay, magkakaroon ka sa sasakyan, ikaw yung pinakaunang magiging millionaire sa angkan mo, magkakaroon kang house and lot, magkakaroon kang sasakyan, magkakaroon kang sports car, you need to think big. Ikaw yung magiging top 1 sa Bicol Hall of Fame, lalaki yung grupo mo, 'di ba? Tapos kumikita ka ng 500 to 1 million every month, 'di ba? Think big. Think big kapatid. Lakihan mo yung pangarap ko. 'Di ba? So dapat ganun ka. Diba? Focus on obstacle. Ang mga mahirap daw, they focus on the obstacle. Like ang mga mayaman, they focus on opportunities. Ngayon, ang point natin dito, mahirap ka man, mayaman ka man, may mga sitwasyon sa buhay. Hindi naman po sa tingin mo ba, may hirap lang ba ang may mga problema sa buhay? Hindi. Lahat po may problem. Lahat po may sitwasyon. Lahat po may circumstances bawat isang tao. Iba-iba lang po talaga yung mga challenges na situations sa buhay. Hindi lang po ikaw yung nag-iisa. Di ba tandaan mo yung kapatid, hindi lang ikaw yung tao sa mundo. There are
billions of people in this world, di ba? Hindi lang ikaw yung may problema. Ang point natin dito, if you want to be successful, you need to focus on solution-oriented. Hindi ka dapat nakafocus sa problema. Problema na yun eh. Pag problema mo isipin mo, lalaki yung problema mo. Bibigyan ka na maraming problema. Pero pag nakafocus ka sa solution, opportunities, like ngayon, example na lang, tumataas yung mga bilihin din, di ba? Tumataas yung gasolina. O, mag-focus ka dyan. Grabe, ang taas-taas na ng gasolina. Grabe no, grabe yung ano nangyari sa Iran, sa USA, Israel, gera na naman, di ba? May ano, may nakawan, may sunugan, 'di ba? So naka-focus ka dun eh. Focus yun eh. Yun ang na-focus mo. So, yun talaga yung may isip mo. If you focus on obstacle. Pero kung nag-focus ka, malaki yung prices ng gasolina. Ano kaya yung opportunity na pwede akong kumita ng malaki? Ano pa kayong dapat kong gawin para kumita ako ng malaki para hindi ko maisip yung gastusin, di ba? Ganun dapat ikaw. You need to focus on opportunities, not on the obstacle. Okay? Recent, rich, and successful people. While rich people admire other rich and successful people. Di ba yung mga culture ng mga Pilipino, pag may nakitang kumikita ng malaki, ay galing nga yan sa ano, di ba pag mayaman, si Tito nga kuripot, di ba? Kuripot, ano pa ba? Parang mga Chinese, di ba? Sabay natin yung mga Chinese kuripot sila, kahit sentimo, di ba? Ano nila, tinatago nila, di ba? Kumita lang ng piso. Mga Indiano na lang, ano yung mga Indiano? Di ba sinasabay natin sila na, ano pa, ang tawag dito, 5-6, utang, di ba? Parang ganoon, parang niresent natin sila. Kumbaga, instead na ma-admire tayo, sinisiraan natin yung mga mayayaman. Like for example, nakakita ka ng Mustang. Ay nako, galing yan sa ano ito? Doon sa flood control, di ba? So, nakita mo yung kapitbahay mo bumili ng sasakyan. Naku, saan nga galing na ano, saan kaya galing yun na binili niya ng sasakyan, di ba? Parang instead na ma-admire ka, naghahanap ka ng mga ano, ng mga pwedeng sabihin mo na hindi maganda sa isang tao. If you want to be successful, you need to be happy sa success ng ibang tao. For example, kumita yung may nakikita ka nagpo-post ng income. Di ba mostly yung mga iba sinisiraan na scam, illegal, hindi naman yan totoo, di ba? Di ba mayroon na ganon? Di ba mayroon kang ganon na nakikita na pag may nakikita ka doon na ganun kapatid, dapat hindi ka daw naiinis. Dapat nai-inspire ka. Kasi pag nai-inspire ka sa mga ganun na tao na nagkakaresulta, ina-attract mo daw yun sa'yo. Ganun daw yun. Kaya ikaw, kung meron ka nakikita ng mga nagkakaroon ng sasakyan, kumikita ng mga napopost sa TV, nagiging successful, o whatever man yun, hindi lang sa pera, para bakit? Para in return, yung success, makukuha mo daw siya. Yan. So, are you still there? Nandito pa ba kayo? Pakitype nga number 1 kung na-review po ba ako. Yan, number 1. Ayun. So, thank you so much. Yan. So, mabilis lang po ito. Bibilisan ko lang po ito. Are smaller than any problem, than other problems. Ang mga mahirap naman, ang mga mayaman naman daw mag-isip, are bigger than problems. So, ngayon, ang culture kasi ng mga mahihirap daw kapatid, akala nila yung problema kung may sitwasyon sila sa life. Parang ang bigat-bigat na, ang laki na ng ano nila, pasa na nila ang mundo. Parang ganun yung mindset nila. For example, may sitwasyon sila sa buhay. Parang sila lang yung sitwasyon sa buhay. Parang sila lang yung, sila lang yung ganun na sitwasyon. Hindi ganun kapatid. Kumbaga, ang mga mayaman daw na mag-isip, kung may sitwasyon sila, okay, maliit lang daw yan. Yun ang ano ng mga mayaman. Di ba? At solution-oriented talaga sila. Di ba? Poor mindset, choose to get paid based on their time. Based on their time. Diba? Think either or.
are willing to promote themselves and their value. Ngayon, pag gusto mo daw yumaman, kapatid, dapat you need to focus on value. Huwag daw yung puro ka gusto mo kumita. Para gusto mo kumita, gusto mo lagi pera. Kasi wala namang problema sa kumita ka ng pera. But if you want long-term result talaga, dapat you need to focus ano yung matututunan ko dyan. Dapat ganun ka. Hindi lang puro ikaw, puro lang pera. Dapat yung utak mo daw, kung gusto mo maging successful, ano ba yung matututunan ko? Focus on their working income. Yun daw ang mahirap mag-isip. Di ba? Ang mga mayaman daw mag-isip, manage their money well. So, kung gusto mo daw maging kapatid, hindi lang puro ka hard work or puro, income generating. Dapat daw, marunong ka din mag-manage ng pera mo. Marunong ka mag-save. Dapat daw, inuuna mo, para si Chinkitan, di ba? Si Chinkitan po, naging successful talaga siya sa YouTuber kasi ang pinopromote talaga niya mag-ipon, 'di ba? So sabi niya doon, dapat daw tayo daw kung gusto mo daw makapag-ipon, dapat daw 10% ng kinikita mo iniipon mo siya. For example, 10,000 kumikita ka ng 10,000. Dapat daw 10% ng 10,000 is 1,000. Dapat yung 1,000 daw sinisave mo na 'yon. For example, ikaw OFW ka, nasa Europe ka, kumikita ka ng 100,000 every month. Pag kumikita ka daw ng ganon, 10% ng ganon, magkano ang 10% ng 100,000? That's around 10,000 pesos. Dapat yung 10,000 daw, kinikip mo daw yun. Tapos yung gagasusin mo, yung 90,000. Wala ka nang pakialam kung ano gagawin mo doon, pero yung 10,000, savings mo daw yun. So, ganun yung mag-manage ng pera. Hindi ka lang daw one-time millionaire. Dapat daw marunong ka din kung marunong ka daw mag-offense, marunong ka daw din mag-defense. Yun daw ang pera. 'Di ba? Work hard for their money. 'Di ba? Ang mga mahihirap daw, kailangan ko lang magsipag, 'di ba? Sipag, tiyaga, 'di ba? Yun lang, 'di ba? Yun ang ano natin, 'di ba? Sa mga Pinoy, mas masipag ka, matyaga ka, yayaman ka. Pero palitan natin, dapat masipag ka na, matyaga ka ba, at nasa tama ka dapat na opportunity. Ganun dapat siya. Have their money work hard for them. Dapat matuto ka din magkaroon ng leverage na business. Hindi lang dapat ikaw yung, hard worker ka o hard worker ka, pero ang tanong, hanggang kailan? 'Di ba? Hindi ka naman, 'di ba, habang buhay kaya magtrabaho, 'di ba? Kaya dapat ikaw natututo ka na daw ngayon, 'di ba? Um, tawag dito, yung pera magtatrabaho sa in the near future. Ganun po yung mga mayaman, 'di ba? Poor mindset, let fear stop them, 'di ba? Rich mindset, act in spite of fear, 'di ba? So sabi daw dito sa rich and poor mindset, ang mga mahihirap daw, pagtakot daw sila, hindi na sila kumikilos. Nadadali sila sa takot, nadadali sila sa duda. Hanggang dun lang daw sila. Pero ang mga mayaman daw, mga rich mindset, kahit natatakot daw sila, they act in spite of fear. Kahit natatakot daw sila, sige! Kahit natatakot sila, go! Ganun daw yung mga mayaman. They are risk taker. Dapat kung gusto mo maging successful, dapat, kapatid, yes. Kumbaga, hindi mo alam kung magiging successful ka. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo. But if you don't take risk, still, mas malaki pa rin yung regret sa buhay. Tama ba? So, mas gugustuhin ko pa nag-take risk ako na wala nangyari kaysa yung regret na dadbaunin mo siya in the long run. Ano kaya kung sumubok ako sa AGG? Ano kaya kung pinatuloy ko siya? Ano kaya kung ganito, di ba? Mas ganun, mas gusto ko yon na nag-take risk ako na hindi naging successful kaysa hindi ako na sumubok. And in the long run, sa bandang huli, magre-regret ka. Tama ba? Pero what if ba ng malaki? Diba? Dapat ganun ka. So think they already know. Mga poor people mindset, akala nila, alam nila lahat. Pero ang mga mayaman daw mag-isip, they constantly learn and grow. Diba? Empty cup. Empty cup sila. For example na lang, sa negosyo na dito sa AGG na lang, diba? Kung teacher ka, makikinig ako sa'yo.
Kung teacher ka, makikinig ako sa classroom sa'yo. Pero pag dito sa pag-uusapan sa negosyo natin, makinig kami ay nakakaalam dito. For example na lang, pag mekaniko ka, makikinig ako sa iyo pag-usapan mekaniko. Pero pag-usapan business natin, dapat makinig ka sa akin, sa amin. O sa cook, kung ikaw chef ka. Kung chef ka, makikinig ako sa iyo about sa pagluto. Pero pag-usapan negosyo, makikinig ka dapat sa amin. Yan, dapat ganun siya. Kumbaga yung ano mo, yung learning mo, okay, sinasantabi mo siya. You need to learn to empty your cup. Alright, so yun. Di ba? Ang ganda ng usapan natin. Are you learning? Pakasabi naman dyan, learning. Yan. So, are you learning? Dapat ganun kayo. Alright, so yun. Next, yan, the power of mind. Ngayon, itong power of mind, kapatid, this is very true. Alam mo ba, for the past 10 years, for my past 10 years sa pagninegosyo dito sa AGG, totoo talaga to. Kasi kung ano talaga iniisip mo, nagkakatotoo talaga siya. To tell you frankly, kumbaga, I've been, tawag dito, applying this formula ever since na pag-start ko. Hindi naman siya agad nag-start, pero na-develop ko talaga siya. Ina-apply ko siya ng ina-apply every single day. Na kung ano yung gusto ko, yun talagang iniisip ko. At nagkatotoo talaga, 101%. To tell you frankly, ganun talaga siya. Basically, for example, pag nakita kang upuan, ang upuan po, binisualize muna yan, inisip muna yan. Inisip muna yan, okay? Plinano, okay, nag-decide, inisip, nag-decide, tapos nag-take action, tapos nag-manifest yung upuan. Same at same po sa barko. Ang barko po, inisip muna yan. Paano kayo lulutang? Yung visualize muna yan. Pag visualize yung barko, tapos nagdesisyon siya na gagawin yon, then nag-action, di ba? Nagkaroon ng resulta. Kaya may barko tayo ngayon. Ang eroplano po, sila Wright Brothers, si Wright Brothers po, nag-visualize muna yan, inisip muna na yung eroplano. Inisip yung eroplano, di ba? Nag-decision, nag-take ng action, tapos nagkaroon ng eroplano. Ganun po yun. Same at sa negosyo natin. Ngayon ang point ko, kapatid, yes, kaka-start mo pa lang ngayon, di ba? Di ba? Kung kaka-start mo pa lang ngayon, dapat right now daw, naiisip mo na nandun ka na sa finish line. Kasi hindi pwede na yung kung ano talaga kasi naiisip mo, kapatid, yun talaga yung mag-manifest sa buhay mo. Whether you like it or not. Kaya ngayon dapat daw, tinuturuan mo na, nade-develop mo na yung mind mo na mag-isip ng gusto mong resulta. For example, gusto mo na rin, spin mo. Dapat, for example, ngayon pa lang, di ba, ikaw, kaka-start mo pa lang ngayon, di ba, wala ka pang leaders, kaka-start ko pa lang ngayon, or ano ka, tawag dito, and tawag dito, nag-iisip ka pa rin, mag-iisip ka mag-join, or meron ka pa rin na doubt or fear. Diba? Ngayon pa lang, kapatid, kung naisip mo daw yun daw ang magiging outcome ng buhay mo. Pero ikaw, kung isipin mo ngayon, okay, based to sa experience ko, kasi ito talaga, ina-apply ko siya ever since pa, for the past siguro mag-8 years na, kasi 1 o 3 years ko na-develop yun. Tapos ngayon, gagamit ko pa rin siya. Nang tinuturuan ko yung utak ko, kasi ang utak na doon natin, para siyang garden. Ano yung garden? Kung nagtatanim ka ng mais, tutubo yan mais. Nagtatanim ka ng palay, tutubo yan palay. Pero kung magtatanim ka daw ng poison, magtatanim ka na ng mga poisonous, tawag ito, plants, mapopoison daw yon. Ganun daw yun. Kumbaga, what you planted, you will harvest. Kaya dapat daw, ang pinaplan po dyan sa utak mo, yung mga positive na gusto mo mangyayari. Dapat daw, ikaw, ngayon pa lang, okay, naisip mo na aakyat ka sa stage, awardan ka ng Millionaires Club, papalagpak sa'yo ng maraming tao, makikita mo yung pangalan mo, naka-flash dyan, di ba? Dapat ganun ka daw, naisip mo daw yun. O for example, ito si Ate Teresita niya, si Ate Teresita Valdez. Yung direct ko po pala to from USA. Hi, Ate! Yan, nakatid po siya. Ngayon pa lang daw, for example na lang, si Tita,
Kasi si Ate Tess, nasa 60 na siguro siya eh. Ngayon, kahit daw, ang success daw kasi, hindi siya sa edad. Wala siya sa edad. Okay? Wala siya sa edad. At wala siya sa itsura, wala siya sa gender, wala siya kung saan ka man ng mundo, wala siya doon. Pag naturuan mo daw yung mind mo, okay, naturuan mo siya, na-unlock mo yung power of mind mo, okay, magmamanifest na yung gusto mo. For example, ikaw, dapat daw ngayon pa lang, nakikita mo na yung sarili mo na magiging successful dito. For example, kumikita ka ng 50 to 100,000 every month. May sasakyan ka, may malaki kang grupo na kapag travel ka, kumikita ka ng malaki. Meron kang millionaires na-awardan ka ng Millionaires Club. Dapat daw, ganun pa lang, ngayon pa lang daw, natuturuan mo na siya, yung mind mo. Kasi kung ano yung iniisip mo lagi, yun talaga yung magmamanifest, kapatid. Tandaan mo yun. 'Di ba? Yan. So yun. Um, kasi kung isipin mo to, the power of mind, babalik lang, mabilis na lang to. Kung isipin mo, tingnan mo, magkaka-cancer ka, isipin mo to, magkaka-cancer ka, magkaka-cancer ka, magkaka-cancer ka. Naku, kapatid, kung isipin mo lagi yon, di ba? 1 year, meron kang ganon. Pero kung isipin mo, magiging successful ako, kikita ko ng 100,000, kikita ko ng 50,000, I'm healthy, I'm successful, I am blessed, I'm amazing, I'm a gift from God. Kumbaga, yun ang mga ipaplant mo sa utak mo, yun talaga mag-manifest sa'yo. Ganun siya. Ang gaan-gaan ng, ito na lang, di ba lagi kong pinopost sa Facebook ko, ang gaan-gaan ng life. Thank you God kasi maraming blessings. Thank you Lord. At the end of the day, marami talaga binibigay na blessings kasi what you focus on, kung ano lagi mo sinasabi sa utak mo, ano lagi mo iniisip, ano yung lagi pinaplant dyan, yun talaga yung magmamanifest sa reality ng buhay mo. Kasi ang lahat nag-start din sa mind mo. How you think, kung ano yung nakaano dyan, kung ano yung nakalaman dyan, yun talaga and to tell you frankly guys, natuturuan po siya. Tuturuan po talaga siya. Diba? So the importance of training, ngayon kapatid, ganito, ang negosyo kasi natin, okay, ang negosyo natin dito, mabilis lang talaga to. Mabilis lang to. Ngayon, ang business natin, para talaga makuha mo yung system natin, dapat may 100% ka belief. Dapat may paniniwala. Kasi kahit gaano kaganda yung products, kahit gaano kagaling tutulong sa iyo, kahit gaano ka-stable yung company, gaano kaganda yung company mo, pag wala kang belief sa ginagawa, still you have doubt. Kasi ang negosyo ko sa natin, makikipag-usap tayo sa mga client natin eh. Maraming magsasabi sa inyo yan. Maraming magsasabi na scam yan, hindi yan totoo, una-una lang yan, papakain ka lang sa una, ganito, ganyan. Pag mahina yung belief mo, pag mahina yung kapit mo, nako, you will easily give up, you will easily believe from them. Ganun siya. Ngayon, ang important ng training natin, it will help you develop 100% belief sa system natin. Kaya baga, dapat ikaw, lagi ka nag-a-attend, lagi kang eager mag-training, mag-attend, makinig ng training, matuto, dapat ganun ka. So dapat, you need to have the belief system sa negosyo, sa ginagawa mo. Kasi mafe-feel yan eh. Mafe-feel yan ng kausap mo. For example, family mo. Or for example, husband mo na lang. Negative. Di ba? Pero kung may bill ka sa ginagawa mo, hindi ka agad-agad mag-ano eh. Mag, madadala. Di ba? Ngayon, ito na lang. Mabilis na tayo. Di ba? May pangarap ka. You have dreams. Sino yung may pangarap dito? Di ba? O, pakitype naman dyan ng dreams. Yan, dreams. I-type mo dreams. Yan, dreams. Yan, si Mentor Kiliva, Kilina, Eunice Argones, Carlo Bondok, si Axel Rose, Charmaine, yan, Magda, si Evangeline, si Opo, yan. So dreams, may mga pangarap tayo, tama ba? Ngayon, para makuha mo yung pangarap mo sa negosyo, para
para makuha mo yung dreams mo na yon, you, you need to, naalala mo yung GLLA, yung good learning and listening attitude, that marunong ka makinig at mag-apply ng pinapagawa sa'yo. Kasi hindi lang po pwede na nag-a-attend ka ng training, kapatid. Dapat ina-apply mo yung training. Kasi hindi pwede na kaka-attend mo, nag-a-attend lang. Tapos pa nag-a-attend ka, attend dito, pasok doon. Di ba? Hindi yun. Dapat, you need to absorb, magsulat ka, ano ka, voice record ka, 'di ba? Aralin mo, 'di ba? Ulit-ulitin mo, then i-apply mo. Ganun talaga pag ng training. In, right now, hindi ka po nag-attend ngayon. You are here para ma-develop mo yung attitude mo and ma-develop mo yung skills mo sa negosyo natin. Ganun siya. Okay? Pag meron ka po kasing GLLA, doon ka lang matututo. To tell you frankly, doon ka matututo. Kasi pag hindi ka natuto, kapatid, okay, wala kang maituturo. Pag hindi ka, hindi ka nagtuturo, hindi ka maduduplicate. Okay, ngayon ang point namin dito, hindi ka madedelegate, hindi ka dadami, hindi ka ma-multiply, hindi lalaki yung network mo. At hindi ka magkakaroon ka ng malaking income. So ngayon, pag nagkaroon ka ng malaking network, okay, magkakaroon ka ng malaking income. So pag nagkaroon ka ng malaking income, makukuha mo yung mga pangarap mo sa buhay. Di ba? So kung makikita mo yan, nag-start ikaw, okay, nagkaroon ka ng JLLA, to tell you frankly, kapatid, yung mga natin na bago magawa, kasi may edad na ako, baguhan pa lang ako, wala akong alam sa business. To tell you frankly, I've been there. I've been there. Kasi, yun nga, hindi ko linya to eh. Hindi ko linya to. Wala akong alam sa business. But because of the trainings, guidance, nabot ko po siya ng ganito. Imagine mo, di ba? Bachelor of Science in Marine Transportation ang course ko. Sa barko po ako magtatrabaho, hindi sa ganito. Pero because of the training, nagkaroon akong JLA, natuto ako. Ngayon, nagtinturo ko na sa inyo. Tuturo ko na sa mga leaders natin, na-duplicate, na-multiply, lumalaki yung network, lumalaki yung income. Kaya po nakukuha natin ito yung mga pangarap natin sa buhay. So, ganun po siya. So ngayon, ang point ko, kapatid, pag hindi ka dito kumita, okay? Kasi marami dyan sa labas. Jerwin, meron ka kakilala. Sumali na dyan sa AGG. Kapitbahay namin, yung relatives ko, pinsan ko, best friend ko, sumali dyan. Wala naman nangyari. Ang tanong ko, di ba, bakit hindi niya nakuha yung pangarap niya? Siyempre, hindi siya kumita. Tama ba? Hindi siya kumita eh. Bakit siya hindi kumita? Kasi wala siyang network. Hindi siya nagkaroon ng mga leaders. Tama ba? Bakit hindi siya nagkaroon ng leaders? Hindi siya na-multiply, hindi siya dumami. Bakit hindi siya dumami? Kasi hindi siya na-delegate. Bakit hindi siya na-delegate? Kasi hindi siya duplicate. Bakit hindi siya na-duplicate? Kasi hindi siya marunong magturo. Bakit hindi siya marunong magturo? Kasi hindi siya natuto. Bakit hindi siya natuto? Kasi wala siyang GLLA. So, sino dapat sisihin? Sino dapat sisihin? Sa tingin nyo? Sino dapat sisihin? Di ba? Pag may narinig po kayo niyan sa labas na, Jeremy, may nag-join naman din sa AGG, yun na, ganito, ganyan, kumuha pa ng malaking accounts, pero wala naman nangyari. Di ba? At least alam mo na right na, alam mo na ngayon kung sino talaga yung dahilan ng fall down or success ng isang tao. Ikaw at ikaw talaga. To tell you frankly, kapatid, hindi mo naman to gagawin na mag-isa. Nandito naman kami. At the same time, tawag dito, pinaka-the best sa negosyo natin, okay? Hindi mo kailangan na i-develop yung sarili mo sa mabilisan. Kasi along the way, madidevelop mo naman siya. Okay? Yan. So, yun, next. So, ngayon, next na po tayo yan. What is network marketing? So, a lot of us, di ba? A lot of us kasi, kapatid, pag sinabing network marketing kasi yan yung recruit, benta-benta, invite-invite, di ba? Kasi sa tingin mo, bakit yun ang naging perspective mo pag sinasabi yung network marketing? Kasi yun ang narinig mo, di ba?
Pero hindi ka nag-study, hindi ka nag-search hindi ka nag-search sa YouTube, hindi ka nag-search sa Google, hindi ka na nag-search kung ano talaga yung network marketing kasi yun ang narinig mo, 'di ba? But allow us to tawag dito, to explain what is network marketing. Okay, network marketing is a system of moving products from the factory to the consumer through organization, user, retailers, and network builders. Ngayon, ang network marketing is a system siya ng distribution ng products. Ngayon, ang network marketing kasi kapatid, from factory, 'di ba? Papunta na po 'yan sa sa consumers. Yan, so sa retail, sa users, retailers and network builders. Kumbaga, yung produkto galing sa factory, papunta na po siya sa isang entity na lang. Isang tao na lang ang pinupuntahan niya. Kasi, 'di ba usually ang produkto, for example, galing sa manufacturer, papunta po siya sa middleman. Yung middleman, siya po yung magdi-distribute sa mga company. 'Di ba? Ganun ba nangyayari sa system ng distribution? Pero ang network marketing po kasi, sa galing sa factory, okay? For example, yung products natin, galing po sa USA. Sa USA po, direct na po talaga sa AGG. Wala na siyang middleman. Kasi, ang nangyayari po kasi sa mga products na nakikita natin sa labas, before po yung pumasok sa Pilipinas, may middleman po yan. Tapos yung middleman po, siya po yung nag-distribute na nito. Ngayon, ang nangyayari po kasi sa network marketing, may mga referral kumbaga, ang nangyayari po kasi dito sa negosyo natin, kaya referral na lang siya. Kaysa po ibayad po sa advertisement, ibayad po sa mga tawag dito sa mga marker or sa mga advertisement, sa mga billboard, sa mga artista. Kaya po malaki ang income sa network marketer kasi kumbaga instead po ibayad doon sa mga billboard, sa mga advertisement, sa mga artista, okay? Binabayad yun na po, kumbaga yung sinasampo yung bayad na yun na po yung binabayad sa atin. Kaya po malaki talaga yung pwede mong kita dito sa negosyo natin. Kaya baga word of mouth siya, selling a word of mouth advertisement to. Yan. So ganun po siya. Nowadays po kasi ang negosyo po natin, okay? Ano na po talaga siya, nag-evolve na siya. So hindi mo kumbaga marami na siyang mga techniques na para hindi ka magbenta-benta, mag-i-invite, magre-recruit, marami na po talaga siya. So kahit po hindi ka dito marunong magbenta, mag-invite, mag-recruit, it's okay po kasi meron tayong mga system na ginagawa. Okay? So ngayon, ang network marketing daw is scam or scheme, 'di ba? So ngayon, ang pag sinabi po kasi 'di ba na network marketing, yan ba yung mga pyramiding, 'di ba? Pyramiding, ano ba yung pyramiding, 'di ba? Ang pyramiding po is a structure. Hindi po siya ang pyramiding po kasi, 'di ba? Narinig lang kasi natin yung the word na pyramiding pag sinabing pyramiding. 'Di ba? Hindi po siya pyramiding, structure lang po siya para ma-explain. Ang network marketing po is a scheme. SCHEME, scheme po siya. Okay? Kumbaga, ang pag sinabi po kasing pyramiding, same lang po sa mga sa structure ng corporate world. Imagine mo po ito. Ito, yan. Ito po yung mga corporate word structure. For example, ito na lang, sa baba po, government employee, di ba? President, executive, Congress, di ba? 'Di ba? So meron siyang pinakamataas, 'di ba? Meron executive, meron na Congress. Sa network marketing, meron din na ikaw, frontliner, downline mo. Sa business naman may-ari, CEO, manager, ground staff, 'di ba? So same at same po. Same siya sa mga business model. So hindi naman po porket pyramiding siya, scam na siya, hindi po. Para lang po mabilis siya ma-explain. Ganun po ang network marketing. So nagkataon lang po kasi narinig lang po natin 'yon sa kakilala natin or sa natin, 'di ba? Tapos
di tayo nag-research kung ano talaga yung pyramiding. So, ganun po siya. Okay? So, next po, sabi ni Robert, Tito ko po ito, si Robert Kiyosaki, di ba? The rich, the richest people in the world look for and build network. Everyone else look for work. Ganun po. Kumbaga, kung gusto mo talagang kumita ng malaki, okay, kailangan mo mag-build ng network. Okay, huwag kang maghanap ng trabaho. Kasi kung pag-aaral mo kapatid, wala naman talagang naging successful sa kakatrabaho. Meron. After nila magtrabaho, they build network, they build business. Ganun talaga siya. 'Di ba? Ito imagine mo na lang, why network marketing? Bakit ba talaga network marketing or bakit AGG? Kung makikita mo yan, employment, traditional business, and network marketing. Ngayon, sa investment, okay, para maging empleyado ka, kailangan mo mag-tuition fee ng 16 years, di ba? Kasi bago ka makakuha ng trabaho, kailangan mo graduate ka. Tama ba? Kasi wala na po ngayon, kahit nga po sales lady, di ba? Dapat 4 years course ka na. Kahit nga janitor, 4-year course ka na. Pag nag-traditional business ka naman po, pag nag-open ka ng mga hardware, sari-sari store, or laundry shop, or kung ano-anong businesses, malaki po talaga yung capital mo. Pero malaki naman ang profit mo. Pero ang laki po ng business na ilalabas mo ng pera. Sa network marketing naman po, mababa po talaga ang capital, pero mataas po ang pwede mong maging profit. Ganun po ang ngayon sa overhead expenses naman po, sa employment po, okay, magkano yung ginastos ng mama mo, papa mo para pagpaaralin ka? 'Di ba mo, nasa 500 to 1 million pesos depende sa school, 'di ba? Food, fare expenses, 'di ba? Ang dami pong sa employment din, hindi lang po talaga apply ng trabaho. Kasi bago ka maka-apply ng trabaho, graduate ka. Sa traditional business naman, di ba? For example, nag-start ka ng hardware o magrenta ka, mga empleyado mo, bills, kuryente, tubig, di ba? Over expenses mo, office supply, etc. Marami kang iisipin. For example, nagtayo ka ng sarili mong brand mo. Marami kang iti-take for granted, iti-take for reconsideration. Sa network marketing naman, mababa lang talaga kapatid. Fare and food expenses lang din. Talaga. Risk, pag nag-employment ka, stable. Yes, sa mga tao po kasi nandito po, pag may trabaho ka, yes, stable yan. Totoo yun. Stable ang income mo. Pero ang tanong ko, yung gastusin ba stable? Hindi stable. Lalo na ngayon, di ba, nagtataasan yung mga bilihin because of the gas. Di ba, petroleum gas. Tumataas. So, hindi siya stable. Yung kita mo, stable siya, pero yung mga bilihin, tumataas. Di ba? Limited lang talagang income mo. Pag nag-traditional business ka naman, malaki. Malaki ang risk. Bakit? Hindi lahat po nag-start sa negosyo, nagiging successful talaga siya. Kadalasan po talaga kasi sa para for example na lang sa amin po, sa amin sa family namin, si Papa po kasi, ano siya, nagnegosyo siya ng Pepsi distributor. Ngayon, mayroon siyang, pa-retire kasi si Papa noon, tapos ano siya, tawag ito, nag-utang siya ng kalahating 500,000 sa ano siguro sa GSI siguro yun or sa ano kasi nasa government si Papa. Tapos nangutang siyang 500,000, ninegosyo po namin ng Pepsi distributor. Nalugi po yun, 1 year lang. Tapos nangutang ulit si Papa ng 500,000 in the second year. Alam mo nangyari sa second year namin, nalugi po ulit. Bakit? Kasi bakit? Wala naman kaming experience sa pagninegosyo eh. Minsan po kasi, hindi lang naman po capital ang pagninegosyo. Kailangan na may experience ka. Ngayon, bakit ka nalugi? Kasi yun ang experience mo eh. Ganun po yun. Pero sa network marketing po kasi, very low. Bakit? Magkano lang naman ang investment mo dito eh. Mababa lang. At the same pa, lifetime pa, business mo. Eh pag nag-traditional business ka, pag nalugi ka na, wala ka ng negosyo. Sa network marketing po, hindi ka man kumita ng isa, dalawa, isang taon, lifetime ang business mo, hindi ka malulugi. May kapalit ka pang products eh. May kapalit ka pang services eh. Hindi ka talaga lugi. Di ba? Skills. Sa employment, yes, employment skill. Di ba?
obedient ka lang, hardworking ka lang, ganun lang eh. Sa traditional business, business skills ang kailangan mo. Network marketing, ability to relate to others, di ba? Even hindi ka magaling, madidevelop ka dito sa amin. Di ba? Sa time, sa employment, 12 hours na magtatrabaho, sa traditional business, di ba? No work, no pay. Pag traditional business ka, sa ano, 'di ba? Bakit no work no pay? Eh kasi kailangan mo na buksan yung business mo, 'di ba? Minsan po kasi 'di ba, mas maraming kinakain yung oras mo sa traditional na business. For example, hindi ka gumigising ng for example, nagtayo ka ng karinderya, 'di ba? Madaling araw pa lang gising ka na noon pag may karinderya ka. Kasi hindi pwede na 'di ba, 7 a.m. gigising ka alas 6, 'di ba hindi pwede magluluto ka, mamamalengke ka, prepare mo lahat, 'di ba? So wala talagang oras 'yon. 'Di ba time freedom ang network marketing. Time freedom and saves time. Yan. So probability to achieve dreams sa employment mababa, wala pong naging successful sa empleyado. Traditional business, yes, marami. Relative to the business, success of the business. Network marketing, marami po. Very high yung pwede mo maging successful dito. Alam mo ba, ang negosyo po natin, nag-exist na po ito 50 years. 50 years na po ito nag-exist ang negosyo natin. Tapos, okay, naging legitimate po ito 1976 pa. Tapos sa USA pa po ito naging legitimate. Imagine mo, legit po itong negosyo. 'Di ba? Yan. So mababa po ang be your own boss, 'di ba? Superior products, 'di ba? Tapos ang negosyo po natin, the fastest way, 'di ba? Tapos po ang negosyo po natin, mas marami pong na-create nito kaysa mga successful na mga traditional business, 'di ba? Fastest way to financial freedom has a good training support system. The next question is, 'di ba? Where can you find stable company, 'di ba? With a proven track record. Siyempre, ang negosyo natin, AGG or Alliance in Motion Global Group of Companies. So, what makes Alliance in Motion Group of Companies the number one multi-level marketing in the company? Bakit tayo number one? Is because, di ba? You can apply the law of leverage, you can be your own boss, portable business, family business, and helping business. Di ba? So, ang negosyo po natin, meron po tayong 121 BCO or branch company offices, then 10 branches sa buong Pilipinas. So ganun po kadami yung ano natin yung mga offices sa buong Pilipinas, 'di ba? Sa international naman po, meron po tayong 15 branches sa buong mundo. Imagine mo po, hindi na lang po ito Pilipinas, kundi sa buong mundo po. Meron tayong 15 branches. Ang dami po. The same time po, ang negosyo po natin, um, ang products po natin is hindi po ito made in the Philippines. Made po ito in the USA, Europe, Japan. So US made, Japan made, and Europe made po ang mga products natin. So hindi po ito pipitsugin na products na nabibili mo lang sa gilid-gilid ha. And kung sasabihin mo sa akin, genuine effective pa yan? Yes, kasi bakit? Ang products po is the backbone of the business natin. Kasi hindi naman po tayo aabot ng 20 years kung hindi po maganda ang products natin. At hindi po tayo makaka-expand ng, ng 15 international branches kung hindi po maganda ang products natin. Kaya alam mo kapatid, kung may products tayo, be your own products. Be your own products? Gamitin mo. Laklakin mo, di ba? Hindi gamitin. Ibig sabihin, laklakin. Ano yung laklakin? Di ba? Inumin mo araw-araw, di ba? So, marami po products. So, best products, world-class products ang negosyo natin. Okay, then, ito po yung mga premium products natin. Yan, so, ang company po natin, ito po yung nag-start sila. Ganito po nag-start ang AGG. This is way back siguro 2016 o 2007 po. Then,
present po, eto na po right now tayo. Imagine mo from small group, nagkaroon ng vision, 'di ba yung company owner natin na si Dr. Ed Cabantog, 'di ba? Hindi po biro sa ang ginagawa po ng AGG right now. At na, yung pinakamalaking Astrodome sa buong Pilipinas, 55,000 people. Punong-puno po yun, napuno po natin yun. Di ba? 10th year anniversary na. Ngayon po, anniversary. Imagine pa, 20th anniversary. So, ito po yung mga 11th anniversary, di ba? Ang dami pong iba't ibang bansa. Tama? So, how many distributor worldwide? We have 3 million distributors. So, imagine mo po, 3 million. Hindi naman po dumadami ang pangit. 'Di ba? Sabi ba, pangit 'yan, 'di ba? 'Di ba? Kung pangit 'to, dapat hindi na kami inabot ng 20 years. Kung pangit 'to, hindi kami umaabuti ng 3 million distributors. 'Di ba? Ganoon na lang 'yon, 'di ba? Kaya pag maraming nagne-negative diyan sa iyo, nako, huwag kang makinig sa kanila, 'di ba? Yan. So next, patapos na rin po ako. Yan. So results, marami po tayong resulta. So kumbaga kung isa-isahin ko po itong result ng AGG, naku, hindi po tayo matatapos. Ang dami na po naging achievement ng company natin, to tell you frankly. So we have Guinness World of Record, di ba? Kumbaga yung World Smile, di ba? Ano pa nandito? Tawag dito, Customer Choice Awards, ANSE, Elevate, ANSE Award, kumbaga, ano na po, Hakot Awards talaga tayo, yung company natin. Kaya alam mo kapatid, you are in the right company. Kaya alam mo, kung ako sa'yo, di ba, you go for VIP account, royalty account, you go for that. Kasi bakit? Ang sarap ilagay yung pera mo sa tamang kumpanya. Ang sarap ilagay yung pera mo sa stable na company kasi papalaguin mo na lang eh. Alam mo, sure ka na hindi magsasarado. Kasi marami yan sa labas na, you know, may mga makakausap ka dyan sa labas na dito ka na lang sa amin kasi pioneer kami, kasi ganito kami, kasi ganyan-ganyan. Pero alam mo guys, mas the best na sumugal ka sa mga stable na company kaysa kaka-start pa lang. Kasi kaka-start pa lang, hindi mo alam yan eh. May mga lulubog lilitaw eh, di ba? Mamaya yan, mawala na yan. Pero sa atin, alam mo yung goal ng company natin, magtayo ng isang network company na hindi magsasara. Ganun po yun. Ganun po. Kaya hanggang ngayon po, 20 years na po tayo. Kaya yung mga may-ari po natin, ang goal po nila, another 20 years. So imagine mo, pag ganun yung goal ng may-ari, another 20 years, ang tanong dun, ano kayong resulta mo na meron ka after 20 years? Diba? Yan. So ito po, ang dami mga ibang-ibang lahi po. Kumbaga, ang sarap po kasi kumbaga yung negosyo natin, yung company natin, kumbaga legit at siyempre talagang pang world class ano din, world class competition din po tayo, di ba? Ito po, People Choice Award 2017, Best Global Company of the Year. Ibig sabihin po global, di ba? Hindi lang po Pilipinas, kundi global. Alright, so with that, maraming salamat, di ba? Hopefully, maraming kayo natutunan sa ano natin sa live natin right now, sa training natin. So pakita ito naman diyan ng ano ng blessings. Yan, kasi you are been blessed with knowledge and kumbaga awareness this time para at least, di ba? May natutunan ka and i-apply mo 'yon and isabuhay mo. And you need to believe in the company. For us, kapatid, hindi naman ako magaling. Kumbaga, na-develop lang talaga kami over time. Kaya kung ikaw nagkaka-start mo right now, kung ano mag-edad mo, kaka-start mo right now, okay, malayo yung mapupunta mo sa negosyo natin. As long as you need to, tawag dito, believe. You need to believe in us, the company, the vision, and you need to believe in the
in your coach. Kung meron kang coach ngayon, maniwala ka dyan sa coach mo kasi walang ibang gagawin yan, walang ibang gusto yan, kundi syempre kumita ka and maging successful ka. So with that, thank you so much. And this year, okay, tayo naman yung magkaroon ng resulta. Ikaw naman, di ba? Ikaw naman yung success story mo naman yung marinig namin this year. So with that, God bless each and everyone and to God be the glory. So yun, back to you as a host natin kay Coach Jimmy. Thank you so much.